Salamat po sa Lord sa mga testimony ng ating napakinggan. At salamat, nakita po natin yung mayamang provision ng Panginoon sa atin. Ano ho? At sa lahat yung kanyang pag-iingat sa bawat pamilya ng Calvary. At kanina rin po, kaya pagkagaling dito, ay tumuloy po kami kay Sister Emily. At dinala po natin yung cake na nakagaya po ng natanggap nyo. At tuwan-tuwa po siya. At naghihintay pala talaga na may darating po sa kanya. Patuloy niyo po siyang pag-pray at yung kanya pong pamilya. Alright, at buksan niyo po yung Bible sa Book of Genesis chapter 6. At muli ko kayong dadalhin po dito. At kamakailan lang ito ang ating naging teksto nung unang linggo ng quarantine. Pero ninasa ko po na ngayong gabi, hapon, dito ko kayo muling dadalhin sa Book of Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Kapag nakakala ko na baka nga sana ay matapos na po itong quarantine na ito, pero after quarantine ay ano naman ang magiging buhay natin, ha? Huwag po sana tayo makalimot. Amen? Sa mga naging lesson na natutuhan natin at naging mga commitment or vows natin sa Lord, ito pong panahon ng quarantine, no? Okay, the Book of Genesis chapter 6. Okay, Genesis chapter 6. Verse 1 to number 9. At magkaroon tayo po ng responsive reading. Verse number 1, ako muna. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Tuloy natin hanggang 14. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. And the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark. Lord, bless mo po ang panambahang ito at salamat po sa mga testimony at sa mga awitin namin pong napakinggan. Lord, pangunahan mo po ako. Gamitin mo po ako. Magturo ka, Lord, mangusap ka sa lahat ng mga narito. At maging yung pong mga nasa bahay po nila, hinihiling ko ang pagkapala mong ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Alright. O simple lang ating pag-uusapan at tatandaan natin that Noah lived in the end times. Pareho natin, di mo ba? Amen? Si Noah ay nabuhay nung mga huling kapanahunan bago ang judgment ng Diyos. Alright? At then don't forget, tayo po'y nakaharap doon. Amen? Na muling babalik ang Panginoon, kukunin tayo at hahatulan ang salibutan. Amen? Kaya kapalaho din natin ang buhay itong si Noah. Alright? At doon sa kapanahunan yon, na talagang
masama ang tao, at ang tanging paraan na nakita ng Lord ay kanyang gunawin ng mundo. In verse number 8, Noah found what? But Noah what? Found grace in the eyes of God. Alright? Yes. Sa gitna ng maduming mundo, sa gitna ng masamang sanlibutan, sa gitna ng panahon na talagang hahatulan ng Diyos ang tao, itong si Noah bukutang na nakatagpo ng biyaya ng Panginoon. Now, take note, Christian, okay? By God's grace, itong si Noah, nagawa niya yung hindi kayang gawin ng tao. Ano yung hindi kayang gawin ng tao? Hindi niya yung pinag-aralan, hindi siya engineer, hindi siya karpintero, pero siya yung pinagawa ng Diyos ng arko. You follow me? Amen? Anong trabaho ni Noah? Sige nga. Ano ang kanyang kabuhayan? Either pastor ng tupa o magsasaka. Hindi ba? Sapagkat pagkatapos ng baha, after he built an ark, then he built an altar, then he built a what? Vineyard. Amen? Kaya paano niya ginawa yun? Yes, yung grace of God. At sa loob ng 120 years ng napakatinding masamang tao, na inuusik siya, hindi siya pinaniniwalaan, hindi itinigil ni Noah yung trabaho niya. Di ba alam Hindi siya na-pressure. Bakit? Anong dahilan? Doon ka papunta ulit sa verse 9. Noah found what? Grace. You see? Yes, by God's grace, Noah accomplished everything God calls him to do. In the midst of a wicked generation. Now, pareho din natin kapatid, we are living in the end times. Lagi natin na pag-uusapan yun. Amen? Talagang mahirap ang buhay talaga ngayon. Amen? Amen? Mahirap, magulo ang mundo. Di ba? Hindi alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Sana nga matapos. Pero hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pero ano man ang gagawin ng Diyos, ano man ang kanyang ipahihintulot, we really believe na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At ano man ang itinawag ng Diyos sa atin, ano man ang ibig Diyos na ma-accomplish na bago siya darating, I really believe, magagawa natin by the grace of God. Pareho din ni Noah. Amen? Yes. Okay? Yes. Kaya nga, mga nanay, we need God's grace. Mga tatay, we need God's grace more than ever. Amen? More than ever. Dito mga nakaraang araw, mayroong mga lagi nagpapadala sa akin, yung mga pictures ba, yung mga nostalgic. Yung mga picture nung araw. Siyempre, pag nakikita ko yung sarili ko nung araw, doon pa sa Nara, sabi ko, talagang, kahit paano, humahanga din sa katauhan ko. During that time, talagang yung buho ko, black na black pa. Yung hanggang dito pa yun. Tapos sabi ko, pula ng lips ko noon. Okay, nakanekte pa ako lagi noon. Tama kasi si Florence. Hinuli, nagpadala sa akin ng picture. Bible student pa rin siya. Okay, pagtitingnan ko, para bang ang gaan ng buhay nung araw. Para bang madaling magpastor nung araw. Kaysa ngayon, basta wala yun. Ano yun? Okay? Pag ikukumpara ko noon, pero kung titignan ko, okay, paano namin mga pastor nagagawa pa ang lahat ng ito? Okay? At sabi ko sa iyo, nabanggit ko sa inyo, hindi namin pinag-aralan sa Bible School paano magpastor in the times of pandemic. Yan, may alam yun. At inuulit-ulit ko sa inyo, magsa-Sunday na, pero wala ni isang pastor na matatandang, tinanong ko, anong gagawin nila bukas? Wala tanong.
Okay, nakauwi na ako, galing tayo ako dito. Tsaka lang nagsagot ang Pastor Tan. Tsaka lang nagsagot yung ibang pastor na, Pastor Flores, kami ay talagang, ang sagot nila, parang day by day. Hindi namin alam din, nangangapa lamang kami. Nakikiramdam kami. Nakauwi na ako, tsaka ka pa sumugot. You see? Alright. Kaya nga, kailangan ko yung grace of God. Alright? At ikaw rin ngayon hapon, kailangan mo rin ang grace of God. Okay? Yes. Alright? We need God's grace now. More than ever. Alright? Ngayon, simple yung ating pag-usapan. At nais ko makita po ninyo yung halimbawa na makikita po natin kay Noah, okay, na makatutulong po sa atin paano tayo makakatagpo ng biyaya ng Diyos sa ating buhay na ito. Kaya ang ating title ay Grace in the End Times or Latter Times. Grace in the End Times. Biyaya ng Diyos sa mga huling kapanahunan. Alright. Atin po tingnan itong si Noah, alright? Sa papaanong paraan, si Noah ay nakatagpo ng biyaya ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Kailangan natin yung biyayang yan? Alright. Even young people, kailangan yun ng grace of God. Okay? Hindi ka makakatawid sa mundong ito kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Amen? Hindi mo magiging mabuhay na isang mabuting Kristiyano sa panahong ito kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Amen? Mga magulang, para sa ating pamilya, we need the grace of God. Alright? Now, ngayon, kaya nga, how to find God's grace sa panahong ito? Alright, number one, na makikita mo kay Noah, bakit siya nabiyayaan ng Panginoon? Verse number 9. Nandiyan na kayo? Alright, verse number 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man. Yes. And when what? Perfect in his generation. Alright. Now, bakit siya naging just man? Bakit nasabi ng Diyos na siya perfect? Okay? Sa generation ito. Anong dahilan? Anong dahilan? Sumunod. Okay? Anong sumunod? Yes. Noah is what? Noah walked with God. Yun ang ating number one. Amen? Si Noah ay biniyaan ng Diyos. Bakit? Because Noah walked with God. Nakata nyo? Amen? Noah walked with God saan? In the midst of a wicked generation. Amen? Napakasamang lahi. Okay? Okay, see? Napansinin niyo kapatid, papansinin niyo po, gaano kasama ang mga taong ito nung kanyang panahon. Verse number 5, and God saw that the wickedness of man was what? Great. Okay? Sa buong lupain, sa buong mundo. And that every imaginations of the thoughts of his heart was what? Only evil. Okay? Matutulog pa lamang sila. Iniisip na nila yung masamang gagawin bukas. Lahat ng pinaplano, lahat ng inisip masama. No, don't forget sa the Bible says, in the abundance of the heart, the mouth speaketh. Alright? Pero sa kabila ng masamang lahi ito, nagawa pa ni Noah lumakad na kasama ng Panginoon. Alright? Now, ano ibig sabihin ng walk with God? Anong ibig sabihin? Walk with God means what? In agreement. Ano sabi ko? Alright. Sa Tagalog, sila'y lumakad na magkasundo ng Panginoon. Hindi siya nakikipagtalo. Hindi siya nangangatuwiran kung ano ang ibig niya. Kasi naway kasundo ng Panginoon. Let me remind you, Amos 3:3, how the two can walk together except they be agreed. Amen? In agreement. Number 2, it means in the same direction. In agreement. Number 2, in same direction. Yung landas na gusto ng Diyos na tahakin, yun ang landas na kanyang tinatahak.
Amen? Hindi siya sumasalungat. Amen? Amen? Hindi niya sinasalungat ang Diyos. In agreement, ano yung pangalawa sabi ko? In same direction. Alright? Na mahirap lumakad na kasama ng Diyos during that time. Amen? Sapagat sabi ng Biblia, sa buong lupain, si Noah lamang ang perfect in the sight of God. Alright? Pangalawa, in same speed. Magkasabay, pareho ng tulin. Ha? Hindi niya pinangungunahan ng Diyos. Amen? Sumusunod siya sa Diyos. Yung tulin ng Diyos, hindi ng tulin niya. Ang Diyos hindi sumusunod sa Kanya. Siya ang sumusunod. Siya ang sumasabay. Amen? Hindi niya kailangan pilitin pa siya. Itulak, hilahin. No. Magkasabay. Same direction, same speed, and in agreement. Yes, Noah walked with God. Amen, Christian? Noah walked with God. Alright? Now, ngayon, wag niyong sabihin na mahirap lumakad na well-pleasing to God kapag may pamilya kang tao. Huwag mo kalimutan, si Noah ay may pamilya. May manugang siya. Amen? Amen? Oh. Alright, may trabaho siya. May pamilya siya. Pero nagawa niya lumakad na kasama ng Diyos. For 100, gano'n ka na? 120 years. Hindi siya nagbago sa Panginoon. Huh? Kaya batid, yes, to find grace in our lives. Huh? Alright, anong kailangan? Anong kailangan? Walk with God. Nakita niyo kapag kami mag-asawang naglalakad sa Nubali, sa mga malls, sa mga park, magkahawak kami mag-asawa, at minsan sabihin ng babae, Darlene, tinan mo yun. Kung anong pinanonood din sila. Habang naglalakad, nag-uusap sila, di ba? Amen? Nagtatawanan sila. Yun ang ibig sabihin ng lumalakad na kasama ng Diyos. Pareho ng tinitignan. Pareho ng pupuntahan at magkasabay. Amen? Amen? At nag-uusap sila. Alala ko yung si Billy Sunday. Nabasa ko yung testimony ng kanyang asawa, si Ma Sunday. Sabi niya, sanay ako kay Billy. Pag naglalakad kami minsan, nag-uusap kami, minsan akala ko ako pa ang kausap. Pero Panginoon na pala ang kausap niya. Di ba alam niyo siya? Kahit kasama niya ang kanyang asawa, kinakausap din niya ang Panginoon. No, Calvary, walk with God. Amen? To find grace. Alright? To find grace in our lives. Alright? Para sa buhay na to, we need to walk with God. Minsan, may mga tao na ang kanyang naging kaisipan ay mahirap i-please ang Diyos. Pero ikaw, kayo tatanungin ko, kung may magtatanong sa'yo, ate, kuya, mahirap bang mabuhay para sa Lord? Mahirap bang mamuhay to please God? Ang Diyos ba ay madaling i-please sa palagay mo? Mahirap bang i-please ang Diyos? Ang totoo nga, mas mahirap i-please ang tao kaysa sa Diyos eh. Amen? Amen? Alright? Okay, you see? Ano dito? For example, Colossians 3:20. Ano ba ang well-pleasing to God? Colossians 3:20. How do we please God? Alright? Si Noah ay talagang nagpakita ng testimony na yung kanyang buhay ay talagang kaaya-aya sa Panginoon. Alright? No. Ngayon, mahirap bang i-please ang Diyos? Halimbawa, Colossians 3:20. Sa paanong paraan natin mabibigyan lugod ang Panginoon? Colossians 3:20, sabay-sabay nga po tayo. Ready? Basa, children? Okay, bakit? Anong dahilan? For this is what? Well-pleasing unto the Lord. Nakata nyo?
Kaya nga, young people, sa paanong paraan ang Diyos ay mabibigyan mong lugod? Sa anong paraan? Obey your parents. Are you listening? Ay, obey your parents. Alright? Ano pa? Okay, 1 Timothy chapter 2. Bigyan mo ng example. 1 Timothy chapter 2. Kaya kapag sinusunod mo yung magulang mo, minamahal mo yung magulang mo, ang Diyos ay nasisiyahan sa iyo. Ha? 1 Timothy chapter 2, I exhort therefore that first of all supplication, then what? Prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all. Lahat ng mamumuno, presidente, mayor, congressman, senador, pastor, ipag-pray mo, ipanalangin mo. Okay? Amen? At kapag dumadalangin, para sa mga may katungkulan sa gobyerno, ano ang sabi ng talatang 3? Ready? Basa. For this what? Good. Ano pa? Acceptable in the sight of God, our Savior. Mahirap bang gawin yan? Mahirap bang i-praise ang Diyos? No. Amen? Ano pa? Philippians 4:17 to 18, giving. Philippians 4:17 to 18. Mahirap. Okay. How? Okay. Sa paanong paraan natin ibibigyang lugod ang Panginoon? Alright? Yung una, pag ikaw ay sumusunod sa iyong mga magulang. Pangalawa, pag dumadalangin ka sa mga nanunungkulan. Amen? Pangatlo, Philippians 4:17 to 18. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Pakalakas, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the thing which were sent from you, an odor of sweet smell and sacrifice acceptable. Then what? O, ano yung well-pleasing to God? Yung giving mo sa gawain ng Diyos. It is what? Well, pakilakas. Makita mo? Amen? O, may liwanag pala. Amen? Hindi po lang. Kapag pala ikaw ay talagang yung sincere ka, nagbibigay ka sa Panginoon, it is what? It is ano sarap ng Diyos yun? Well-pleasing to God. Now, sino meron siyang ganung testimony? Na yung kanyang buhay ay mabuti at talagang kalugod-lugod sa Panginoon. Alright? Kaya nga, to find grace in our life, number one, walk with God. Amen? Lumakad ka na kasama ng Diyos. Alright? Hindi katuwiran ng trabaho, hindi katuwiran ng pamilya, hindi. Okay? Sapagat sinuwa, pareho mo rin. Ha? Hindi katuwiran na iba ang panahon ngayon. Anong pagkakaiba ng panahon? Sabi ng Biblia, okay, but as the days of Noah, ganun din bago dumating ang ating Panginoon Kristo. Katulad ng panahon ni Noah, pareho lang. But Noah walked with God. At ikaw rin, makalalakad ka rin na kasama ng Panginoon. Amen? Patunayan mo na meron kang buhay na well-pleasing, kaaya-aya. Amen? Kalugod-lugod. Amen? Mainam sa paningin ng Panginoon. By God's grace, magagawa mo. Number 2. Alright, balikan niyo po. Genesis chapter 6, verse 14. Okay, Genesis 6 and verse 14. Alright, now, don't forget, don't forget, now, si Noah ay naligtas, hindi sapagkat siya lumakad na kasama ng Diyos. Amen? At hindi rin sapagkat siya gumawa ng arko. Si Noah ay naligtas sa anong paraan? Hebrews 11:7, by faith, Noah, nanampalataya siya sa Panginoon. Amen? Amen? Tsaka siya nakatagpo ng biyaya ng Diyos upang magawa ang calling ng Diyos para po sa Kanya. Ha? Okay, number 2. Chapter 6, verse 14. 6:14. Ready? Basa. Make thee an ark of copper. Pangalawa, Noah was obedient. Amen? Ano yung number 1? Noah, pagkawigan. Ano yung number 2? Yes, sumunod siya. Alright? Okay? Noah was obedient. Nang siya bigyan ng Diyos ng napakalaking trabaho. Amen? Para to, maliit na trabaho lang ba yung pinapagawa sa kanya? Maliit na trabaho lang ba? Malaking trabaho. Brother Paul, hindi ba? Amen? Tremendous work.
Make thee an ark. Alright, Bible student, ano nga? Nakalimutan ko. Yung sukat ng arko. Anong sukat ng arko? Nakalimutan ko na yan. Parang tatlo yata, o tatlong laki ng football stadium. Amen? Ilang layer? Bible student, ilang layer? Nakalimutan ko na rin. Tatlong layer. Isang bintana at isang pinto. Amen? Amen? Alright. Okay, anong kinain nila? Palagi ba bilang sa loob ng mahigit isang taon? Anong kinain nila Noah doon? Anong kinain nila? Paano sila nagluto doon? Amen? Sila nagluto doon. Paano yung mga pupo ng hayop sa loob ng mahigit isang taon? Saradong-sarado yun. Paano yun? Meron ba yung exhaust fan? Sabi mo, hindi mo ba? Paano yung gawin nun? Isang labrador galaan, tsaka isang, ano yung aso namin to? Bigil to. Hindi ako makatis. Pag umihi, labas ako. Yung pang napakaraming hayop, hindi mo ba? Isipin mo yan. Hindi ba nag-isip si Noah? Paano? Lord, paano kayo yung mga crocodile? Nagsakay ba ng crocodile? Hindi na. Kailangan nasa lupa namin eh. Paano yung tiger, lion? Amen? Hindi kaya kami kakagatin noon? Nagtanong ba si Noah? Nakuha ko din. You see, Noah was obedient when given a tremendous job. Alright? Listen carefully. The command, you're called of God in life. Alright? A great job in the sight of God. Walang maliit na ministry sa harap ng Panginoon. Walang maliit na ministry. Lahat ng gawain ay dakila sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya tama yung sabi ba, ang pastor frontliners din. Ang doktor, ang inaasikaso, yung physical na katawan. Ang pastor, yung kaluluwa ng tao. Hanggang katawan sila, kami, kaluluwa. Amen? Dito lang yung ginagawa niya kami hanggang buhay na walang hanggan. Tremendous job. Alright? Noah was obedient. Sumunod siya. Hindi siya nagtanong. Amen? Hindi nagsabi, Lord, paano ka magagawa yan? Ano bang magagawa yan? Alright? Ano bang isibihin ng 2 kubiko? Ano ba yung cubit? Amen? Ang isang cubit pala, ito pala, cubit pala ito, bila ito, tsaka ito. Isang cubit pala yun. Isang siko. Kaya pag tinignan mo talaga yung cubit, yung laki ng arko, talagang malaki. Parang dalawang football stadium. At sa laki, ilang taong ginawa? 120 years. Amen? Amen? 120 years. Now, sinabi ba ng Diyos kay Noah, kailan babaha? Walang sinabi. Okay? Pero talaga, babaha. Mahatulan ng Diyos ng tao. Amen? Nag-isip ba si Noah? Lord, paano? Kung hindi, paano kaya, Lord? Paano kaya? Paano kaya? Hindi pa kami tapos dumating na. Ako yung ba ibig sabihin? Paano kaya? Kung hindi pa kami tapos, ang laki pa ng gagawin, wala pang bubong. Paano kaya kung hindi pa kami tapos, tsaka bumaha? What's the question? Noah was, ano yung pangalawa? Was obedient when given a great job. Now listen, mga nanay, yung pamilya mo, great job yan. Amen? Malaking trabaho yan. Ang mga tatay, yung pamilya niyo rin, tremendous job yan. Amen? Kaya nakausap ko si Emerson. Pag-usapan namin yung kambal mo ng bagong panganak, di ba? Kaalala ko sabi ni Emerson, tanda ko pa yun. Talaga yung mga kambal ko, iligay mo sa kahon ng sapatos, maluwag pa. Hindi ba? Ang lalaki ngayon, hindi ba? Nung panahon nun, may kakasakit yung kambal niya. Isipin mo ngayon, pati yung kanyang bunso, maaaring magpastor pa nga eh.
Amen? Yung mga inaaruga, yung mga anak nyo inaalagaan ngayon, hindi mo alam. Baka isang araw yun ang tawagin ng Lord. Amen? Kaya hindi yan maliit na trabaho. Alright? Yan yung malaking trabaho na ibinigay ng Diyos para po sa atin. No? No, sa verse 14 hanggang 15, ibinigay ng Diyos kay Noah yung details. Yung materyales, yung sukat ng kanyang gagawin. Yung detalye. Alright? At sa verse number 22, verse number 20, tayo po lahat, ready? Thus did Noah. Ganon ginawa ni Noah. According to all that God commanded him, so did he. Kita nyo? Talagang ginawa ni Noah. Sinunod niya ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Alright? Kaya nga, ganun din tayo. Maging masunurin lang tayo sa Panginoon. Amen, Christian? Ikaw ang tatanungin ko. Ikaw ba'y masunurin bilang anak ng Diyos? Sa mga oras na ito, masasabi mo po sa iyong sarili na lahat ng ipinapagawa ng Diyos sa akin, nagawa ako na. At anumang ipapagawa niya, gagawin ko. Kaya mo bang sabihin yun sa iyong sarili? Don't forget, to find grace in our lives, kailangan natin maging masunuring anak ng Diyos. Amen? Amen? Walk with God. Number 2 is what? Be obedient. Or be obedient. Now, alright. Remember Apostle Paul, Brother Marvin, yung huling kabanata ng kanyang buhay, anong sabi ni Paul? I have fought a good fight. I finished my course. I kept the faith. Amen? Natapos niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Alright? So, ganun din si Noah. Okay, Noah, yes. Okay, itong si Noah, tinapos niya. Noah finished the job. Tinapos niya yung kanyang trabaho. Ginawa niya yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Okay? Alam niyo, ako talaga every Sunday night, bago matutulog ako, hinihintay ko talagang lahat yung pictures doon sa Calvary, kung ano nangyari sa family worship. Hinihintay ko lahat yun. At tinitingnan ko yung mga maagang magpadala at yung mga huli. Minsan sabi ko ba, minsan ko ba, medyo huli yata yung kay Brother Alang yun. Una yung una na yung kalaganon. Hindi na ako, natutuwa ako. At talaga, ang sabi ko nga sana, kahit matapos pa yung quarantine, sana magtuloy-tuloy. Magtuloy-tuloy yun. Amen? Kasi naumpisahan mo na yun eh. Naumpisahan mo na yun eh. Pag tinigilan mo yan, sino magpupuno pag naghanap yung mga taong yan? Amen? Amen? Kaya nga, nais kong hamulin lahat. Finish what you start. Yung sinimulan mo, tapusin mo. Amen? Hanggang nakikinig sila, magturo ka. Pag wala ng quarantine, mag-invite ka pa ng mga kapitbahay mo doon. Amen? At kung loobin ng Lord na pwede na yung mga big event muli, yung mga family worship na yan, magpalago kayo. Pwede kong gawin okay, Tatay Braulio, yung grupo nyo sa Norte, magkaroon kayo ng goal na once a month, kahit isang may madagdag. Amen? O 3 madagdag. And then, every 3 months, iipunin natin yan. Amen? Amen? Naniniwala naman tayo, di ba? Na ang Word of God ay buhay. The Word of God is quick and powerful. Amen? Amen? Ito'y binhi na tinanim mo na talagang isang araw tutubo po yan. Okay? At by the grace of God, kung paano si Noah, nagawa niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, nagawa niya yung imposible sa tao, pero nagawa niya by the grace of God, magagawa din po natin. And then, pero to find grace, ang kailangan lang talaga, number 1, walk with God. Number 2 is what? Be obedient.
Be obedient. Maging masunurin ka. Huwag kang kakitaan ng Diyos ng pagsuway o paglaban sa kanyang kalooban. Hindi ka naman mananalo. Alright? Maging masunurin. Ano po? Okay. Pangatlong bagay, verse 17. Tayo lahat. Verse 17. Ready? Basa. And behold, even I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall what? Shall die. Alright? Nangako ang Diyos, ha? I do bring a flood of waters upon the earth. Amen? Now, matanong ko, baka kung natatandaan niyo pa. Okay. Nung panahon pa ni Noah, bago yung baha, umulan na ba? Umulan na ba? Hindi pa. Amen? According to chapter 2 ng Book of Genesis, hindi pa umuulan nung panahon na yon. Ang mga halaman ay nadidilig sa magitan ng hamog lamang. Kaya wala pang baha. Alright? Walang ulan. At ganoon higit sa lahat, hindi pa nakakakita ang tao ng anumang baha. Pero si Noah, sumunod, ginawa, at talagang pinaniwalaan niya yung sinabi ng Diyos. Kaya pangatlong bagay, itong si Noah, nakatagpo ng biyaya sa Diyos, at ganoon din tayo, makakatagpo tayo ng biyaya ng Diyos. Okay? Sa anong paraan? Be faithful. Because Noah was faithful to believe the unbelievable. Alright? Now, don't, pagkapatid, yung pag-ulan ay unbelievable yon. Ulitin ko, sapagat wala pang ulan, hindi pa umuulan sa kasaysayan ng tao bago ang baha. But Noah believe what? He believed the unbelievable. Alright? By faith. By faith, itong si Noah, tinanggap niya na yung sinasabi niya ay totoo, bagamat hindi pa niya nakita o naranasan yung bahang sinasabi niya na yan. Okay? Noah was faithful to believe the unbelievable. Okay, now listen carefully. Members, ikaw ba ay na-rapture na? Hindi pa. Amen? Nakakita ka na ba ng rapture? Ano sagot? Hindi pa rin. Nakita mo na ba yung kalsadang ginto sa langit? Hindi pa rin. Pero sinasabi natin, you follow me? Sa mata ng tao, yun ay what? Yun. Unbelievable. But by faith, we believe na yun ay totoong-totoo. Alright. Anong tanong ng mga tao sa atin, Brother King, pag binabi mong, kasi pagka hindi ka save at ikay namatay, pupunta ka na impyerno. At ang impyerno ay apoy na walang hanggan. Anong sabi ng tao? May nakita ka na ba? May nakausap ka na ba ng galing ng impyerno? At sinabi sa yung may impyerno? Yes, sa mata ng tao, yun ay unbelievable. But by faith, tinanggap natin totoong-totoo yan. Sapagat sinabi ng Panginoon. Amen? During the time of Noah, ulitin ko, yung flood ay unbelievable. But itong si Noah, by faith, he was moved with fear. Natakot siya talaga. Amen? At ginawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Okay? Paano pag may tao sabi sa'yo, bakit mo nasabi totoo ang Bible? Alright. No, simple lang ang sagot natin. Sapagat sinabi ng Diyos, sapat na yun sa akin. Amen? Yes, Noah was faithful to believe the unbelievable. In Hebrews 11 and verse number 7, Hebrews 11 and verse number 7,
Hebrews 11 and number 7. Okay, ready? Basa. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Amen? Naging tapat si Noah. Alright? Tinanggap niya yung sinabi ng Panginoon. Okay? Kanya pinakinggan niya yung warning. Nagkaroon siya ng takot at inihanda niya ang arko para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Alright? Kaya nga sa ating mga mananampalataya, yes, walk with God. Then maging masudurin ka sa Diyos. Amen? Huwag kang magkaroon ng pagsuway sa Kanya. Amen? Amen? Kaya nga sabi ko, itong oras na ito, na nakaupo ka dyan, okay? Ikaw ba'y masunurin sa Panginoon? Don't forget, to find grace, be obedient. Walk with God, and then maging masunurin ka. Alright? At pangatlong bagay, be faithful. Be faithful. Okay? Be faithful. Alright? Kaya maaaring kinukwestiyon ng iba yung pinaniniwalaan mo, but be faithful. Amen? Amen? Be faithful. Sa mata ng tao, unbelievable, pero sa atin, hindi natin kailangan makakita ng ebidensya para maniwala. Sapat na ito'y sinabi ng Diyos. Tanggap natin yan. Amen? Tanggap natin yan. Nung magmamahal na araw, sarap naman madood ng mga tungkol sa mga crucifixion. Pagka pinanood mo talagang iba yung ipinoportrait sa pelikula kaysa sinasabi ng Bible Magkaiba Binuhay si Lazaro. Ang Panginoon nasa loob ng libingan na. At bumangon ka at wala na ganoon, ibang iba. Ibang iba. Pati nung ihandog si Isaac, hinabol pa ni Sarah para pigilan si Abraham. At si Isaac pumapalag pa. Pinilit pang kailangan kitang patayin. Ito mo, di ba ibang iba? Samantalang sabi ng Biblia, sumunod si Isaac. Amen? Willing siyang ihandog yung buhay niya. Sapagkat si Isaac ay larawan ng Panginoon Jesucristo na willing niyang inihandog yung kanyang buhay. Alright? Yes, Noah was faithful. So be faithful to believe the unbelievable. Amen? Or 2 Peter 2 and verse number 5. 2 Peter chapter 2 and verse number 5. Alright. Now, tandaan natin, ilang taon niyang ginawa yung arko? 120 years. Amen? At wala pang baha. Hindi pa umuulan nung panahon na yon. Amen? At binanggit ko sa inyo minsan, ako, personal ako, minsan ko lang naman sabihin ito Personal ako'y lubos na naniniwala na ngayon, pag tinignan mo yung globe, mas malaking parte ng mundo ay tubig, di ba? Amen? But ako, personal ko naniniwala, ayon kay, nakalimutan ko yung author na ito, na nung panahon ni Noah, mas malaki ang land. Okay, kaunti lang yung tubig. Di ba? Amen? Alright. At during that time, naniniwala ako talaga na yung mga hayop ay nakakapag-travel sa dire-diretso. Hindi kailangan magbarko pa. Naniniwala ako doon. At wala pang mga deep at mga high mountains. Wala pa. Ayan ang paniniwala ko. Alright? At during that time, huwag natin kalimutan, yung flood ay hindi local. Ang flood ay what? Universal. Buong mundo lumubog sa tubig.
Amen? Amen? Sapagkat kung yun local, hindi na kinakailangan gumawa pa ng arko. Di ba? Okay, Noah, magpunta lang kayo sa Philippines, lugar ng Pilipinas. Dito kasi bababahay. No, kailangan ng arko para lulutang sila. Sapagkat wala silang pupuntahan na walang tubig. Universal flood. Amen? Amen? Bakit kailangan ng universal flood? Listen carefully. Sapagkat kalat na ang tao. Amen? Nakakalat na ang tao. Alright? At idadagdag ko lamang sa inyo, hindi tayo naniniwala bilang Bible believer na ang mga tao before the flood ay parang mga ape man. Na para makahanap ng asawa, may pambambot pupuk, o asawa na kita. Na parang matching. No. Matatalino ang tao nun. Amen? Amen? No, don't forget about that. Basahin niyo po yung tinatawag na ang tawag sa mga anak ni Cain, kainitik. Alright? Sila po'y gumagamit na ng mga bakal, mga musical instrument. Diba namin? Amen? Nagluluto na sila. Alright? May bakal na sila ginagamit. Alright. Ngayon, kaya nga sa panahong ito, na gumagawa si Noah ng arko, hindi po ito ginagawa niya secretly. Amen? Siya po nakikita ng napakaraming tao na ang tingin ang ginagawa ni Noah ay kamangmangan. But in 2 Peter chapter 2 verse number 5, read your Bible, at makikita niyo po, ika-4 na bagay, papaano si Noah ay nakatagpo ng grasya ng Diyos. Verse number 4, 2 Peter 2 and number 5. 2:5, ready? Basa, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a what? Preacher of what? Righteousness. Anong tawag kay Noah? Sino ba'y what? Siya po'y preacher of righteousness. Amen? Anong pinakikita? Si Noah pala, hindi habang gumagawa ng arko, sabay din po siyang nagpipreach. Amen? Hahatulan ng Diyos ang mundong ito. Kailangan niyo ng kaligtasan. Amen? Repent! Nakatayo? Ang kanya palang burden ay hindi lang yung kanyang family, kundi maligtas pa sila. Kaya ika-4 na bagay na makita ninyo, bakit si Noah ay biniyaan ng Diyos? Number 4, Noah was concerned to warn others. Amen? Siya din po'y nagmalasakit para bigyang babala ang ibang tao na huwag silang mapahamak. Kaya to find grace, sa panahong ito, huwag mawala sa iyo yung soul winning mo. Amen? Huwag mawala sa iyo. Na magturo ka ng salvation, magbigay ka ng track sa mga tao na yan. Tuwang nga ako nung kay Joy B. Talagang nag-request siya ng mga tracks. Pastor, marami akong kasama nito, mga natatakot na ako, handa ako. Hindi ako takot. Sige po, Pastor, padala niyo po akong tracks. Namimigay ako rito. Yung iba po, iiwan ko lang sa pinto. At sasabihin ko, text ko, nandiyan yung tracks ko. Kunin mo sa labas ng pinto mo. Amen? Yes, Christian. Noah was concerned to warn others. Remember Apostle Paul? Sabi ni Pablo, araw at gabi, na may pagluha na kayo ay aking inaaralan. Hindi ko ipinagkaisa ninyo the whole counsel of God. Meron siyang burden, meron siyang malasakit, meron siyang hangaring maligtas ang iba pang tao. Huwag pong mawala sa atin yun. Amen, Christian? Huwag mawala sa atin. And number 4 and the last, chapter 8, verse number 20, pagkatapos ng flood, pagkatapos ng judgment, tingnan niyo po yung unang-unang ginawa nitong si Noah. Chapter 8 and verse number 20.
8:20. Ready? Basa. And Noah builded what? An altar unto the Lord. At doon sa altar na yun, naghandog siya ng mga hayop, handog sa Panginoon. Anong pinakikita? Okay, yes, Noah remembered God. Amen? Kanyang kinilala. Di ba? Kanyang kinilala. Alright? At ibinigay lahat ng gloria sa Diyos. Kami naligtas dahil sa Panginoon Diyos. Amen? Kami nakababa ng arko dahil sa Panginoon Diyos. Amen? Kami niyang pagmumulan ng bagong lahi dahil din sa Panginoon Diyos. Noah, remember God. He gives all the glory to God. Amen? Ano yung altar na yun? Hindi din groto, ha? Pag sinabing altar, ito po yung mga pinagpapatong-patong na bato. Nung panahon nila Jacob hanggang Moses, 12 malalaking bato pinagpapatong-patong nila. Sumasagisag sa 12 tribes of Israel. Doon sila naghahandog ng hayop kay altar. Doon sila bilang sagisag ng pagsamba. Kaya po yung pagsabing altar, gaya po nito, it speaks of worship and thanksgiving. Anong simbolo ng altar? Anong pinakikita ng anong ipinapahayag ng altar? Yes, it speaks of what? Worship and thanksgiving. Dito rin sila naghahandog. Kaya it speaks of what? Dedication. Worship, thanksgiving, dedication, okay, and then service. Pero makikita mo kay Noah, after salvation, sa judgment, ano sumunod? Worship.